Sabi nga dito, maraming kritiko ngayon na nagtatanong, bakit ba di sang-ayon ang simbahan sa Katoliko? Simbahan Katoliko sa diborsyo. Di po ba ito'y tinututulan natin eh. Pero yung ibang bansa, meron ng ipinasang diborsyo. Pero tayo, ayaw nating mangyari ito. Ang sagot ay nakikita sa ating ebanghelyo. Tinanong ng mga Pariseo si Jesus, na ayon ba sa batas ang diborsyo ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae? Dahil inuutos ngayong sa araw ni Moises na bigyan ng kasulatan. Sinagot ni Jesus, ang diborsyo ay hindi plano ng Diyos. Amen po ba? Hindi plano ng Diyos, kundi kasal. Ang nangyayari lang, yan ay dahilan sa katigasan ng puso ng mga tao. Di po ba ang pag-aasawa ay hindi parang isang kanin, pagka napasok ka, ay iluluwal mo na. Amen po ba? Kaya maraming nangyayari ngayon eh. Maraming mga bata nasusubo. Nasusubo sa pag-aasawa. Kaya ito'y humahantong sa diborsyo. Nangyari yan, yung katigasan ng puso ng tao. Ang turo niya ay tungkol sa sakramento ng kasal ay nilikha ng Diyos ang lalaki at babae. Mayroong kailangan itong espiritual na pagsasama. Kailangan may itong malalim na ugnayan sa Diyos. Di po ba? Kaya nga ako po hanga ako dito sa community natin at sa ibang community. Lahat ng ikinakasal, nagkakatagpo sa simbahan. Amen po ba? Amen. Kasi pinalalalim sila ng Diyos bago sila lumagay sa tahimik o magulong buhay. Amen po ba? Pansinin nyo sa atin, ilang choir na yung ikinasal na dito pa rin nagtagpo. Alam niyo po ba kaming mag-asawa? Kung istoryahin ko, sa choir ko rin nakita yan. Si Mrs. Tinitingnan niya ako. Sabi ko, tinitingnan ko rin siya. Kumakanta ako, nagigitara ako. Sabi niya, ang pogi naman. Ay, nako. Sabi ko naman, ang ganda naman noon. Alam niyo po ba, sa tinig ng Panginoon kami nagtagpo. Hindi ko alam pagtatagpuin kami ng Diyos. Kaya nga sabi ko, pag nakikita ko sila si Annalyn, si Richelle, susunod pa, ganito, yung ibang choir, nakikita ko yung buhay ko sa kanila. Kaya nga, totoo, pag pala ikaw ay nagkilala kayo sa simbahan, lalong lumalalim ang spiritual na pananalig nyo sa Diyos. Kasi may takot na kayo eh. Amen po ba? May takot na kayo mag-iiwan na kayo sa at isa. Kasi sabi nga, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghilawalin ng masitchit na tao. Di po ba? Eh, minsan, alam mo kumare, yung manugang mo, nakita ko may kasabay, hindi naman lang, sitchit na yon. Pagmumulan na ng hiwalayan. Amen po ba? Kaya minsan, sa totoo lang, sabi nga, ang pinagsama, hindi dapat paghiwalayin ng kung sino-sino mo lamang. Sabi nga dito, sino mang magdiborsyo sa kanyang asawa, nagpakasal sa isa pang at nakikiapay dito. Kung ikaw ay hiwalay at ikaw ay nag-asawa, malaki ang pananagutan mo sa Diyos. Baka lumagpas ka sa impyerno. Amen po ba? Dahil ang nakalagay dito, nakikiapid at nangangalo niya. Kasi hindi sagrado eh. Kailangan sagrado. Kasi sa totoo lang, maraming kinakasal ngayon, marami kong pinipirmahan sa likod bilang LP, pipirmahan mo ikakasal. Tatanungin mo, minsan parang dead ma lang, baka bandang wala ikinasal, bukas makalawa, makatlo, hiwalay na. Ganyan ang buhay ngayon. Mga kapatid, napakalino sa salita ng Panginoon. Ang plano ng Diyos ay kasal. Lagi na lang mismo na nagplano ng divorce ang tao lang. Subalit may mga kasong inaabuso ang lalaki sa kanyang asawa at babae. Napipilitan ang babae numiwalay sa kanyang asawa, lalaki, sa pananaw ng simbahan. Pinapayagan ito, kaya lang may proseso lang. Pinapayagan, napawalang bisa ang kasal, yung annulment. Di po ba? Marami ng artistang na-annul. Amen po ba? Sino-sino ang na-annul? Si Sharon Cuneta, na-annul na. Sino pa? Sa atin, wala pa. Di po ba?
Annulment, ang paghihiwalay ay separation. Subalit ang diborsyo, pero may mga babaeng lalo na biktima ng pang-aabuso, ang asawa ay sinasabing dapat payagan ang diborsyo sa bawat estado ng bansa. Lalo na hindi pa ito sinasabatas at inaaprubahan ng simbahang Katoliko. Tutol tayo dito. Di po ba kasi ganito yan eh. Pag pinayagan natin ang batas ng diborsyo sa Pilipinas, aba siguro, 1 buwan lang, hiwala yan ah. Parang laruan, parang basahan, pagkayaring gamitin, itatapong ka lang. Di po ba? Hindi ganun dapat eh. Kaya nga tayo humaharap dito. Di po ba ano sinasabi ng pari? Sa hirap at sakit, ano pa Sister Gloria? Ginahawa. Di ba? Oo. Ano man ang pagdaanan mo, magkaisa kayo. Di po ba ano? Minsan sa totoo lang, para bang napipilitan lang. Para bang hindi dibdiban. Kaya di ba ngayon mabuti na lang sineseminar ang ikinakasal. Kaya nga sana, tutulan natin itong diborsyo na ipinapasa lalo na nung ating mga mambabatas. Kasi sanay na sanay sila na dala-dalawa asawa. Amen po ba? Amen. Di ba totoo naman, ang mga mambabatas ganon. O sino ba ang tumutol dito? Yung isang mambabatas natin, huwag ipasa ang diborsyo. Alam niyo na kung sino yun. Sinong mambabatas? Alam niyo na. Yung palasimbang mambabatas sa ating probinsya. Kaya nga, ang punto ng Ebanghelyo sa ating buhay Kristiyano ay maging maayos at matapat ang relasyon sa isa't isa. May mga pagkakataon ang mag-asawa, minsan naliligaw. Ang sasabihin, alam mo, sagutin mo lang ako. Susungkitin ko na lahat. Ibibigay ko sa iyo lahat ng ari-arian ko. Lahat. 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 Simutin mo na. Naku po, sus Ginoo ko, pandang huli. Magugulat na lang kayo, wala na pala. Maraming mayayamang ganyan. Amen po ba? Kasi nga, hindi nakapaloob at hindi nakagitna sa kanila ang Diyos. Kailangan sa mag-asawa, sabi nga, meron po akong isang spiritual director eh. Ang sabi sa akin, alam nyo ba, pag kayong mag-asawa ay nasa isang kwarto, kasama nyo ang Diyos, ano man ang ginagawa nyo. Kabuklod nyo ang Diyos. Yung po ang sinabi sa akin ng spiritual director ko nung araw. Kaya nga sabi ko, pinag-isa tayo ng Diyos. Pinagbuklod tayo ng Diyos. Iisang Diyos ang ating sinasamba at pinupuri at pinasasalamatan. Hindi tayo kayang buwagin ng sino man. Sa totoo lang nakakalungkot. Yung mga minsan, ang nagiging paraan lang, yung mga sitsitan, yung mga ibig sabihin, minsan sinasabi, kasi ayaw ko talaga sa'yo. Ala ka namang alam, ganyan. Bubulungan yung manugang. Walayan mo na yan. Alang kwentang babae yan. Ganyan. Di po ba ganun eh? Nakakalungkot kasi. Kailangan kasi ang mag-asawa, sabi nga, iiwan mo ang ama't ina mo. Totoo po ba yan? Sino po nakapamayan yan? Iiwan mo. Di ba pag nag-asawa ka, bubukod ka. Kaya nga dapat pag nag-asawa ka, meron kang sariling tahanan. Meron kang sariling uuwian. Para alam mo kung ano ang kulang. Kulang ba ng pates? Kulang ba ng asen? Hindi ka didepende sa nanay at tatay mo. Amen po ba? Ako to po, sa totoo lang, namiyanan ako. Ang bait ng biyanan ko. Kaya asawa ko napakabait. Mahal na mahal ako ng biyanan ko. Kahit ako'y walang trabaho nun, andun pa rin sila ang pagtingin sa akin. Kaya nga, hindi ko malilimutan yung biyanan ko. Kahit merong konting, sa totoo lang, ang pagsasama may konting singalot. Hindi perpekto. Amen po ba? Hindi perpekto. Kaya nga yung magkasintahan, kailangan, bago magpakasal, kilalanin munang mabuti yung pakakasalan mo. Baka mamaya sa kabila ng lahat, ay ang kailangan lang sa'yo, bil mo kunyan, ha? Kailangan ko ng ganito. Banduli gagamitin ka lang. Sa aking buhay, nangyari po ito. Maraming pag-ibig na dumaan sa buhay ko. Pero, alam niyo ba, dumaan sa punto kung maghihiwalay kami.
Dahil nung nangyari nung araw, may nangyari, sabi, wala na tayo kung gusto mo. Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa iyo. Pero talagang ang Diyos, mabuti. Talagang pinagbuklod pa rin kami. Kaya nga yung pangakong bibigkasin mo pag kinakasal ka, kailangan isipin mong mabuti. Kasi ang bubuuin mo pamilya. Ang bubuuin mo pamilya. Bubuo ka ng matatag na pamilya. At ito ipagmamalaki mo. Kailangan maayos. Kaya sa ating pamumuhay, ang daang ito naway maging matatag tayo. Lalo na yung nag-aasawa ng bata. Maging matatag at laging yakapin ang Diyos sa kanyang buhay. Nawa, sa ating buhay pananampalataya, sa mga kabataan, sa hindi pa nag-aasawa rito, sana, bago nyo ibigay ang oo nyo, mabuti nyong kilalaning mabuti ang taong binibigay nyo ng oo. Amen po ba? At higit sa lahat, kilalanin mong mabuti na importante, malapit na malapit siya sa Diyos. Kasi ang pinaglalapit ng Diyos, hindi kayang buwagin kahit sinong intriga, kahit anong sitchet, hindi matitinag yan. Naalala ko tuloy, yung nasa likod ko si Bia, nung nandito nakitang-kita ko, ang tunay na wagas na pagmamahal ni, ang pangalan nun? Ni Jeff. Kaya nga, congratulations, dahil alam ko, pinagbuklod kayo ng Panginoon. Nawa, ang baunin nyo, ang aking laging dasal, naway maging matatag kayo sa lahat ng oras. Kasi nawa tayo ng Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.